Share ko lang yung screen ko sa inyo. Okay. So, okay, entire screen na lang para kita na kaagad. So, at this time, nandito tayo sa ano no, sa nandito tayo sa Instagrams. So, ito yung ginagamit nating pang chart. So, ngayon, ang gagawin natin is mag-backtest ng ating strategy. So, kailangan nating ilagay yung ating mga indicators sa ating strategy, no? Which is, nandito na yun eh. Ito. Ayan. So, ang gamit natin na strategy is yung combination ng CCI, normal values lang, yung default values, at saka yung ALMA line. Okay? So, ang strategy na ito ay weekly time frame. So, change lang natin yung time frame natin from daily to weekly. Tapos, ang ginagawa ko, nagbabacktest ako by, mag-i-scan ako or mag-i-screen ako ng stocks for backtesting based sa, may criteria rin ako dyan. So, kailangan yung volume ay marami. Like 1 million. Sa 1 million ako nag-i-start. So, gagawin ko, I will sort the volume from biggest to smallest, or yung pinakamaliit na volume hanggang sa pinakamalaki, kagaya nito, no? So, medyo active ngayon kasi dati maraming zero dyan wala talagang trade eh. Walang number of volumes dito. Mga nakaraang like last na mga last trade ko, which is nangyari noong November pa last year. November yung entry ko at ang exit ko ay nasa December 5 yata yon. Nandun yun, banggit ko sa kabilang nung nakaraang update ko. Nakaraang live stream ko nga pala. So now, ang volume, ang criteria ko is mag-start ako mag-screen ng stocks sa 1 million. So marami na tayong iiwasan dyan ng mga walang volume na ang objective lang naman natin ay hindi tayo maipit, no? Makalabas at makapasok tayo sa isang stocks. Kaya pinipili natin yung maraming volume at ang ibig sabihin lang yan ay maraming trades sa isang araw. So kagaya nito, meron siyang ito nag-start yung 1 million dito sa web. Tapos meron siyang 33 na trades. Okay? So hindi ganun karami yung number of trades, no? So diyan ako mag-uumpisa, and then yung petsa na kung saan ako backtest ay yung time na kunyari hindi ako nag-trade, which is starting from January 2024, dahil yan yung date na hindi ako kumbaga hindi ako nag-trade talaga buong taon nitong 2024. So kung lagyan natin ng barcode yan dyan, so yan yung start tayo ng backtest. So ang parameters lang naman natin is entry tayo pagkagaya nito na mayroong wala na yung mga ko rito may mga drawing na dapat ako rito mga
mga naka-ano na ba, naka-highlight na ng mga drawing para dire-diretso tayo. Ito. So, itong eclipse, ang ellipse pala ay yung lagi kong ginagamit. So, lagyan natin dyan. Tsaka yung pangsukat, meron na tayo. Okay? So, ito yung entry signal natin. Pagka yung CCI natin ay nag-cross sa 100 level, which is ito, parang in-adjust ko to. Okay. So, ginawa kong 88 ba yan? 100 ba yan? Tingnan nga natin dito. Tingnan natin yung settings ng ating CCI. Okay. CCI. Okay. Yung inputs natin. Okay. Yan na natin maigi ito. Kasi parang hindi na siya Oops. Parang hindi siya 100 eh. 100 nga pala. Tama. 100. Okay. So, ito lang, dito lang yung level pala to ng CCI ngayon, which is 8871. So, okay. Tingnan na natin para makita natin yung mga inputs niya, smoothing, style. Yun. Yung upper limit saka lower limit niya is 100. So, positive 100 sa taas, negative 100 sa baba. Yung gitna, yung 0. Okay, so yun yung parameters natin. Ang entry natin is kapag itong si CCI ay nag-cross sa 100 level, which is yan nga. And then yung ating price is above sa alma line natin, which is tama nga naman. And then yung ating risk ay dapat wala pang 3% or maximum is 3% or hanggang pinakamalaki 5%. So, yan yun. So, ang ibig sabihin yan is kailangan yung entry natin ay kailangan acceptable siya mula nung mag-cross yung price sa ating alma line dito. Kailangan yung entry natin ay hindi lalagpas sa 5% or pinakamainam 3%. Yan yung natin dyan. Yung ating entry. Pagka medyo na mataas masyado, ay hindi na yon. Hindi na tayo i-entry niyan. Kagaya nito, ito kasi medyo parang puwersa, pang hindi natural yung galaw ng CCI. Pero kung nakapag-entry ka dito, mostly ito ay Friday, EOD Friday, pag close nitong candle, dito nag-cross sa anong price to? Nag-cross siya sa 165 na price. Kung na-anticipate mo to, anticipation moves, kasi hindi pa siya nag-cross dito eh. Dito na talaga dito nag-cross. In between these two candles, nag-cross siya. So pag open nung the following day, the following week, ay umakyat na siya ng umakyat, saka ito nag-cross. So maaaring masyadong early entry ito kung dito ka nag-entry sa EOD. Dahil most likely yung yung CCI niya wala pa talaga yan, hindi pa nag-cross sa CCI. So maaaring dito na sa susunod na week, yung first day Lunes, umpisa siyang umakyat, makikita mo na unti-unti nag-cross. Kung within any of these days, nung Lunes, Martes, Miyerkules, kung saan nag-cross itong CCI at wala pang 5%, ay pwede kang mag-entry. So, let's say nakapag-entry ka EOD somehow in this candle, no? So, kung i-backtest natin to, ibig sabihin, meron tayong entry, kunyari dyan, nakapasok ka bago mo nakitang magko-cross na dito, and then bago pa umakyat sa above 5% ang kanyang risk,
ay nakapasok ka na. So may entry ka na dito. So yan yung entry mo. And then exit mo naman ay maaaring i-OD dito. Or kung mag-daily time frame ka sa exit, pwede rin. Kasi ako, minsan, ang exit ko dito, limitan ay daily. Tinitingnan ko yung daily closing. Although yung entry ko talaga ay weekly. Pero pag nag-exit ako, minomonitor ko siya ng daily. Pero ang turo sa atin dito ano ba yun? Ano bang tawag doon sa traders din ay weekly talaga, weekly entry, weekly exit. Pero pagka medyo tagilid yung market, mas maganda sa daily, no? So minomonitor ko sa daily. So mostly ang exit mo dito pag nag-cross yung price bumagsak yung price sa ALMA. So dito pa lang may exit signal na. Ngayon kung gusto mo ng confirmation na talagang pabagsak na yung kanyang price at aantayin mo, pwede mo antayin tong sumunod na week. Kung nag-close talaga siya nung Lunes, kasi Biyernes yan eh. Kasi Lunes yung opening yan. Nag-open sa taas to, Lunes. At itong closing price niya dito sa baba ay Biyernes. So, unless na lang kung may mga holiday in between Pero kung normal na, considering normal trading days, so ito, Lunes talaga nag-open, since pula, nag-close sa baba. Ngayon, yung confirmation candle mo ay ito. Kung pag Lunes, nag-open siya dito na price, kasi green ito, so nag-open sa baba. Pero pagdating ng closing price nung Lunes ay tuluyan pa rin siya nag-close. Kunyari lang kung naka-daily candle tayo, ay nag-close pa rin siya below sa ALMA line. It's signal na i-sell mo na. So kunyari lang, na-sell mo rito sa candle na to. So gumana yung ating strategy, no? Sa stock na to. So halimbawa, diyan mo na sell. So at least, kung nag-entry ka rito, so meron kang, halimbawa, EOD ka not EOD. Yun nga, EOD, tama. Nag-sell. So meron kang 11% dito sa trade na to. So next, so hindi ko na ipapaliwanag dahil sa susunod na mga stocks, dahil kita na natin So ito pa lang June pala ito nagkaroon ng entry, no? Nagkaroon ng kumbaga yung setup natin ay gumagana nung June lang. So nung January hanggang May wala siyang entry, no? So sumunod naman itong V-rate. Si V-rate naman, ito yung mga structure na kagad na iniiwasan ko, yung mga gantong pormahan. Inaano ko na to ini-escape ko na to. Pero 2024 January, wala nga siya. Pwedeng ito. So nag-cross siya rito. So may entry kunyari. Diyan siya nag-cross. Tapos kung titingnan mo yung risk niya, so 1%, pwede. Tapos exit ka rito. Pero pag ganitong structure guys, hindi ko masyadong pinapansin. Kasi kabisado ko yung formation ng candle Mga hindi ko kursunada, iniiwasan ko na kagad. Ito naman, 2024 January ay nandito. Babakuran lang natin para hindi tayo lalagpas. So diyan lang tayo magti-trade. Ay magbabacktest dito sa area na to. So ganun din. Halos pare-parehas yung galaw ng mga stocks. Mayroong isang araw dito or isang week na talagang
1 week siya na bullish talaga, strong candle, no? So lahat gumaganon. So pagka mga ganitong itsura na parang hindi organic yung galaw, no? Tingnan mo, from here diretso siyang patusok. So iniiwasan ko yan. Magaganda kasi yung pormahan, yung mga natural yung pag-angat niya ba, hindi pabigla-bigla. Kumbaga uniform yung structure ng candle, tsaka consistent yung pag-angat kasi weekly na nga ito eh. So, yan yung binabantayan kong ganyan. Kagaya nito, medyo parang napuwersa masyado eh. Kasi may mga may mga kantuhan eh. So, dapat yung curve niya ay swabe ba? Swabe yung kanyang dating sa pag niya, curve niya. So, makikita natin yan sa mga examples dito. Iba pang mga stocks. So, dito pass tayo dyan. Hindi gumana yung strategy natin dyan. So, dito naman, saan yung January natin nandito. So, ganun din, no? May week ng January na talagang bullish na bullish, ano? So, dito wala. Dito, ganun din. Nag-cross siya, pero biglaan. So, may mga strategy kasi dito na pag nakita mo yung mga price action na ganito, of course, mayroong strategy para dyan na ma-implement mo para kumita ka dyan. Pero siyempre ako, iba yung iba yung, kasi nga wala akong time masyado sa market dahil nagtatrabaho ko during the day, tapos yung time difference pa ng Pero kung pwede mong aralin yan, dahil yan, napakalaki ng price, yung price action niya, yung volatility, yung ganda, di ba? Pero pag itong strategy ang gamit natin na yan, which is yun yung bagay sa akin, hindi talaga tayo kikita dyan. Dahil hindi pasok dyan yung ginagamit kong strategy. Okay? So, dito, ganun din. Yan yung, although ito, diretso siya, no? Ng January. Pero kung susukatin mo yan, bago nag-cross, hindi pa nga umabot, nag-cross eh. Pero naiwan yung CCI, kumbaga. Nakalipad na yung price, CCI mo naiwan. So 12% yan, hindi mo natitingnan pag mga ganyan na. So continue pa rin tayo sa backtest natin. Ito yung mga ganito, pwede ito. So kung titingnan mo, ito yung maganda kasi natural, di ba? Natural yung galaw niya, no? So ito, medyo kailangan lang talaga ng tiyaga nito. Kasi pagka naka-entry ka ng ito, halimbawa lang, example lang to. Ito yung classic, minsan matagal yung tagal mong nakababad yung yung capital mo doon sa trade mo. Kasi nga, ito yung mga tipong matagal ka agad nag-react yung price. Pero sulit yan, no? Pag napasok mo ito. Ito yung mga kursunada. Although, tiyagaan lang talaga. Halimbawa, kung titingnan mo ito, nag-cross dito, di ba? So, nag-cross. So, isang, na yan? Isang criteria, pasok na, nag-cross. Tapos, volume, okay naman yung volume. Volume niya ay nasa, saan ba? Kikita yung volume nito pag tinutok mo ganyan. Ang volume nito, nakalimutan ko na paano tumingin, guys. Ito. Dito para sa gilid. Okay. So, kung titingnan mo yung volume niya, at that time, konti, no? Konti yung volume nito, Ito, 1.38 million. Volume na is 200,000 lang. Dito, yung volume niya ngayon is 1.38. Teka. Volume ng number of shares to, hindi yung amount niya.
Okay. Kasi ito daily kasi ito dito eh. Dito yung ano eh. Ito lang ako So, ano ba tong stock na to? EUB, no? So, ang sabi dito, 1.38 million. $1.38 million. Teka lang, tingnan natin dito sa indicator ng volume talaga. Yan. Naduble na tuloy. Ayan, ano ba yan? So, I think yung volume nito ay okay naman eh. Asia United Bank. So, yung first criteria ay pasok siya, no? So, dito naman sa pangalawang criteria, yung price niya is above ALMA. Nag-break siya rito. Galing siya sa baba, di ba? So, nung nag-break siya rito, so another criteria na pasok. See, nag-cross na yan eh. Oh. Cross. Yung nag-price above ALMA na. Ngayon, susukatin mo naman yung risk. Mula nung bumaba siya dyan. So, ayos. So, kung nag-enter ka dyan, 3% lang yung risk mo. So, halimbawa, nakapag-entry ka rito, dito sa area na to, at ano bang closing price? 43.55 EOD, no? Enter ka. Kasi green candle ito, meaning nag-open sa baba, nag-close sa taas. So, green. So, dito ka nag-entry at 3% risk. From kung kailan ka mag-sell, kung halimbawa bumagsak siya, bumalik siyang bigla sa below sa ALMA line, which is only 3%. So, sell signal yon. So, benta mo na kaagad. So, yun na yung malulugi mo. So, ngayon, pagka-entry mo dito ka ngayon, masusubukan yung pasensya mo. Kasi itong isang candle na to, isang buong linggo. So, isang buong linggo, na inaantay mo, nag-open siya doon sa same price na nag-enter ka, tapos biglang bumaba dito sa anong price ba yung closing ito? 43. So, isang buong linggo yan, no? Yan yung galaw. Sunod na linggo naman, so 2 weeks mo nang hawak. Ito yung candle na bumunga naman sa'yo nung second week. Noong third week, saka pa lang nagkaroon ng green, which is nag-open dito, tapos malapit pa siyang humalik sa ALMA line mo. So, magdududa ka na. Wala na to. Pag bumagsak to rito, binta ko na. Di ba? Dito sa area na to. Ano na yan? Third week mo na yan. So, dito sa pang fourth week mo, okay? So, saka pa lang umakyat. So, at saka malaki yung volume, no? So, dito pa lang, mabubuhayan ka na ng loob dahil, kung halimbawa, dito yung entry natin, di ba? So, meron ka na kaagad 7% dyan, no? Nung nag-close nung pang isang buwan mo na nung Biyernes nun. Kasi nag-enter ka rito ng Biyernes ng July 29. Nag-close dito ng August 26. So, meron ka namang 7% for isang buwan yun. So, sumunod na week, pang ilan na yun? Pang 5 week mo na. So, isang buwan at saka isang linggo. Nagpula naman. Malapit pang humalik pa talaga. May buntot ito eh. So, maaaring kabahan ka na nito. Benta ko na kaya ito. Kasi humalik dyan eh. Pero kung EOD ka lang tumitingin, makita mo nag-close dito, above naman sa ALMA line. So, hawak mo pa rin dapat yung stock na yan. Tapos, dito na sa pang 1, 2, 3, 4, 5, pang 6th week. Dito naman, umarangkada naman yung stocks mo or yung stock na ito. Although, dito, maaaring kabahan ka rin dito dahil nag-cross. Kung medyo weak hands ka, sabi nilang weak hands. So, madaling mataranta. Nakita mo, sell signal na dahil bumitaw. Pero kung matyaga ka pa, hindi ka nataranta dahil hindi pa naman bumaba doon sa entry price mo. Above pa naman sa entry price mo. So, kung hawak mo pa rin to, which is dapat hawak mo pa rin talaga to sa candle na to. Sumunod na candle, maganda na talaga guys. Dahil siya, talagang hindi man lang humalik dito sa ALMA line mo. Hanggang sa ngayon,
hawak mo pa yan dapat. So kung hawak mo pa yan hanggang ngayon, you are sitting in 17% gain. Tapos wala pang signal. Pero bantayan mo diminishing yung kanyang volume. Pagka ito magbibigay sa iyo ng mahahabang buntot, kumbaga pag may rejection na dito sa taas, pwede mo nang tirahin ng mga anticipation move na wala, benta mo na. Kasi sign na yan ng weakness eh. Para sa akin, sign na yan ng weakness. Pero pag nakita ko solid candle pa rin yung mga sumunod, hahayaan ko yan. Hahayaan kung bumagsak siya sa Almaline bago ko ibenta. Pero kung nagiging choppy na yan dito, mahahabang weak na yung buntot niya mahahaba na, bibitawan ko na yan kahit nandito pa yan sa taas, kahit hindi pa ma-hit yung aking sell signal. Kasi nakakabisado ko na rin yung galaw ng stock eh. Yung mga ganito, which is ma-anticipate mo naman dahil binigyan ka ng solid mga green candle tapos diminishing, so abisado mo na yung maging sumusunod niyan. Pero siyempre assumption lang din lahat yan based doon sa mga history niya. Pero everything can go wrong. Hindi lahat ng mo. Yan opinion mo lang yan eh. Pero yung strategy talaga ang sundin mo. Oo. You live and die, sabi nga nila, you sink or swim sa iyong strategy. Wala kang sariling opinion dapat sa market. Pero yun na nga, dahil sa tagal-tagal na rin natin dito, na-anticipate na natin yung magiging move niya. Ito, wala na, choppy na. Bitawan ko na to bago pa mas mabawasan pa yung gain. Although gain is gain naman talaga di ba? Kahit hindi nasunod yung strategy, no? Pero yan talaga advice, sundin mo. Pagka nag-cross sa sa Almaline sa baba, yun, benta mo na. Or mag-change ka ng time frame at makita mo talaga sa lower time frame na mababasag niya tong Almaline. Ayun. So, kailang minuto na ba tayo sa ating ngayon? Live stream, 25 minutes na. So, hanggang mga 1 oras lang tayo rito, guys. Itigil na natin ang kalokohan ito after that. So, ito rin, guys, ganda, STI. Kailangan, ano ba yung volume ito? Hindi ko na maintindihan ngayon yung volume. Ito million pala yun. Saan yun? Yan pala eh. 51.55. So, yung volume pala talaga na yun, maliliit lang. Saan na ba yung EUB? 543 lang. Ito, maliit lang talaga yung volume niya, 107. Although, sige, huwag natin i-consider na lang yung volume sa backtest na to. Pero kung actual na trade volume talaga, isa yan sa titingnan mo. Ito, STI, ito talaga. Kasi makikita mo, million talaga o 51.5 million ito. So ngayon, pag ito naman ang titingnan natin, backtest natin kung gumana yung ating strategy. Okay? So dito nag-cross, yan. Pa tayo gumana? Ito. So nag-cross. Dito. So, first parameter, pasok. So, pangalawa, pasok na yung price natin. Ngayon yung risk naman. Nako, 10% na ito. So, masyado na mataas. Pero kung during the day, sa week, any day sa linggong to, kung naispatan mo na to, nakita mo na above Almaline at 3%, 4% pa, so pwede kang pumasok dyan. So, let's say dito mo na huli yan. Kung araw-araw ka nag-i-screen. So, huli mo kaagad, nag-close siya, 3%, 5% pa lang. So, pasok. So, dapat hanggang ngayon, hawak mo pa rin to. Kung nakapasok ka dyan below 5%, you are sitting on a 40% gain. Mashallah.
Ayos. So, yan yung ginagawa ko ngayon, guys. So, tutuloy ko lang yung backtesting na yan hanggang sa maubos tong mga stock na to. Ito wala. Pero malapit na siya. Pero masyado na mataas to. 4% oh. So, pwede to oh. EOD dito oh. Pero yung structure na guys, masyadong volatile oh. Hindi pino yung galaw ba? Hindi kagaya ng STI. So, BLL, okay, wala. Meron dito. Noong December, PHA. So, ganyan lang guys. So, ibig sabihin, gumagana pa rin yung ano natin, strategy natin, no? Tingnan natin kung mayroon tayo makikitang possible na entry, ha? Isahin natin. So, isahin natin. Ito, nakatawid na. So, stock screening na to. Hindi na to backtest, guys, ha? So, ituloy lang natin. Ito, malayo pa. Wala pa. Pass. Ito. Nakalipad na. Pass na tayo dyan. Nakalipad na. IMI. Oops. IMI. The keepers. Costco. Ito maganda oh. Costco. Damn. So, mahaba na itong risk siguro. Pwede oh. 4% oh. Nasa 4%, pwede. Ganda na ito. Ito yung mga organic na galawan, oh. IMI. Tsaka minsan, hinahanap ko rin yung mga convergence, divergence dito eh. Yung mga additional conviction ba sa mga ano niya. Okay, so FM ETF. Okay, nakalipad na. DWC. CREET. Pass na kagad pagkapangit yung structure. Pass. Nickel. Ito. Pero wala. Masyado na mataas yung risk nito. 15% kaliwaldi. DBMP. Pass. Ito. Malapit na oh. Pwede itong i-watch list. Pero pangit yung structure. Tsaka 5% na. Pass. Ganun lang mag-judge ng stock. Ito nakalipad na. Pass. Okay. So, ganyan lang. Babalik tayo sa stock screening. At saka mag-subscribe pa pala ako ng level 2 nitong Instagram dahil wala pa eh. Hindi pa yung natin. Hindi pa tayo nakapag-subscribe sa kanilang real time na tawag nito, real time data. CHP, kumusta ka na? Ito yung may may heartbreak ako rito kay CMIX eh. Diyos ko po, piso na lang. Umabot na to ng 80 sentimo eh. May heartbreak ako dyan. Hindi ko makakalimutan yung stock na yan. Pero naka-move on na ako. May love story kami nito CHP. Okay, pass. Ito, pwede. Anticipation moves ba ito? Pwede bang i-watch list ito? 10%. 10% yan. Pataas na yan. Pero pwede mong baguhin dito yung mo. Dito mo ilagay yung
exit. Kasi may mga ibang style sa pagti-trade nito eh, kung i-trade mo to eh. So, tingnan mo kung malalampasan niya ba yung resistance na yan. Ano to, ito yung sinasabi nilang momentum. Pag may momentum, na-break niya yung resistance dito, pwede mong i-trade. Ibang style naman yan. Ito guys. Pero mataas na siguro. Mataas na 13-15%. Pero tinan mo, ito yung mga tinasabi kong natural yung galaw, hindi puwersa. Kaso mo lang na iwanan si CCI, mataas na yung kanyang risk. So, pass na kagad. Okay. Napalipad na. PNB Parang wala akong makitang pwedeng i-trade strategy na to. Wala man lang akong mailagay sa watchlist ko ba. Tapos na kaagad. Hindi pa pala. Ito, pwede. 2% dito. Entry mo. Pag may magandang candle yan, na-break niya yung resistance dyan, ayos. Pwede mong i-watchlist to. Si Figaro. Pwede mong bantayan yan. No, ito rin Ito rin kaya nag-cross na, nahuli na. 4% Ganda ng cross niya rito. I-OD dito ang entry nito. 2% lang kung nakita mo to pasok na rito. Above na siya. Diba? Pero walang pwedeng ma-watchlist Ito, pwede. Ito, pwede watchlist to. Nako. Pag ganyan-ganyan lang, pero ang laki na ng risk. Wala. Bangin yan, guys. Bangin. Ito, wala. Lustig. Walang watchlist tayo ngayon. Pero marami tayong pwedeng ilagay, baga pumasok sa backtest natin, no? Pero, eto. Wala, 7 na. Sharo. Walang kahit isa. Grabe naman. Ito guys, pwede to. Pwede mong abangan to. Pwede mong i-watchlist to. 2% pa lang, malapit na mag-cross. So kung bibigyan ka rito ng magandang kandila rito, pwede na yan. Kaya lang may resistance yan siguro dito. Isa rin yan sa titingnan mo. Ito yung resistance niya. Meron siya dyan, So, kung ma-entryhan mo to, pag open sa loan ay nitong, ano nga pala ngayon, Martes. Nasa kalagitnaan pala tayo ng linggo, So, kung EOD bukas, bigyan ka ng 3% tapos nag-cross, pwede na yan. Potential gain, 10%, not bad. Kung sakali, no?
Ito rin, ganda rin. Security Bank. Nag-move yung mga banks ngayon. So, ano yung conclusion natin dito? So, ano yung conclusion ko ngayon dito sa backtesting? Malapit na matapos. Si ICT, oh. Laki na nang naging gain ko nito ang ICT sa ano ko sa isang portfolio ko ah. Entry ko nito nasa 100 pa lang oh. Ngayon maabot na ng 400. Grabe siya. Si Globe din. Ito si BDO. Yun, si BDO may pinakamalaking volume nung nakaraan ha. Okay. So, conclusion. Kailan? Tanggalin ko lang yung ano natin. Ayan. So, in conclusion, I would say na gumagana pa rin yung strategy natin na kalma. Okay? So, next na preparation ko is document ko rin dito yung baka may yung iba yung mga newbie diyan hindi pa alam kung paano mag-subscribe sa or paano i-activate yung live data ng Instagrams kasi doon tayo mag-chart niyan eh. Okay? Kasi mas komportable na ako sa Investa eh kasi kahit paano affordable lang ba yung ano niya. For 6 months ano lang eh 500 pesos lang yung babayaran mo. Meron ka ng 5 months na data. So, saka naka-weekly time frame naman ako. So, hindi naman ako yung day trader talaga. So, okay lang yun sa akin. Na ganun lang yung subscription ko. Yung iba kasi doon talaga sa mismong provider ng data, no? Ano mga ba yan? Kalimutan ko na guys dahil natigil nga ako. Hindi ko na maalala yung mga yung bibigay ba ng data kung saan galing lahat ito. Kasi bumibili lang din sila na ito eh, yung Investa eh. Ng data from them. Which is, nakasulat yan dito somewhere. Anyway, so that's it guys. Next preparation is data. Kailangan naka-live data yung Investa natin. Number 2 ay lagyan ko na ng capital yung trading account ko kahit mga 10,000 lang muna para hindi lugi sa bawat trade sa commission. And then we will build up that portfolio kung mapalago natin yung pera doon. Okay? Thank you so much. I-end ko na ang stream na to. Thank you and good night, good evening. Good night na pala dito sa Kuwait.